let's say, nag-trip yung voltage or whatever, biglang tumaas yan, o lalaki na yung pan dito. Mag-activate ngayon to kasi hindi na equal ang voltage. Kasi pag equal ang voltage, zero to, di ba? O, walang current o whatsoever na dadaan dun sa dito. Wala. So kung ito tumaas, o tumaas yan, di ba? Mawawala yung flux dito. Mag-activate ngayon to. So ilaw na hindi na siya yung actual na thickness na lumalabas. Diba? Or kung bumaba naman siya, masyado ng manipis. So hindi na yun yung thickness. So yan ang purpose ng LVDT. Okay? So yan yung equation natin. May question pa dito? LVDT. Yan din, no? LVDT rin yan. So, pero sa actual yun. So, yung pinaka-pointer, yun yung nag-detect yun. So, yan yung core natin. Okay? Okay, I'll explain na. Nandiyan na. Okay, next we go to rotational position sensing. Okay na tayo dito, class, ha? Okay, sa rotational, same lang din. Same lang din sa translational. Okay, circular lang yung kanyang potentiometer. So you have E. Diba? So mula dito hanggang dyan, that is R. Okay? Ito naman, mula dito, that is R1. R1. Tapos itong R, mula dito hanggang dito. Okay? So yung current, dito dadaan, papasok dito, papalabas. Okay? O, dyan siya galing. Okay? So, hahanapin mo ito, di ba? So, let's say this one is A. You have B, then you have C. So, you have E, A, B. Okay? O, EBC pala. EBC. EBC, that is equal to E multiplied by R, BC. Divided by R. Kaya R, HC. Gusto mo. Diba? Okay. O ito yan, ito, hanggang dyan, yan yung EBC. Diba? O so paano naman yung EAB? So EAB is equal to E. You have RAB divided by RHC. Okay? Pero interesado tayo sa RAB kasi yan yung voltage dito. Yun ang madadaanan ng current. Hindi naman dadaanan ng current to eh. Diba? Ito lang yung dadaanan ng current. Ito. Tapos lalabas na siya doon. Okay? So pag tinagal mo yan, so EAB plus EBC, that is equal to E. Okay? Mag-i-equal talaga yan. So that is rotational position sensing. Okay, next we have velocity sensor. Yung velocity sensor natin, kadalasan gumagamit siya ng photocell. Okay, sige, copy nyo muna.
sa velocity sensor. Yan. Tignan natin. Analyze natin. Okay, so ito. So you have a disc. Umiikot yan. May mga butas yan. So yung butas na yon, papasukan siya ng light source. Pag napasukan ng light source, ika-capture ng photocell. Pag na-capture ng photocell, i-convert niya yung frequency na kung saan naliliwanagan siya into voltage. So, meron tayong frequency to voltage converter. Then, lalabas tayo dito ay DC. So, check natin kung lalabas ka talaga yung DC. Okay, so meron tayo dito this. So, may mga butas to. Okay, so nandito yung light source. So, nandito yung photocell. Then, we have frequency to voltage converter. Then, DC. Tapos yung disk mo, rotating at d theta over dt. Diba? Umiikot yan. Okay, so kung mabagal yung ikot, so may light, wala. May light, wala. May light, tapos wala. Diba? Hindi siya DC. O ba? Hindi siya DC. Pag binilisan mo yan, syempre, ganito yung mangyayari. Hindi pa rin siya DC. Pero kung mabilis na mabilis yan, hindi mo na makikita ito. Ganito na mangyayari yan. DC na, di ba? So, kailangan i-maintain mo yung speed para DC yung lalabas. Pag humina yan, so siguro hindi natin alam kung bakit siya humina, nagkakaroon ng error. So, nagiging ganyan. Nag-fluctuate na yung ilaw. Okay? Yung detector, nag-fluctuate na. O hindi na siya DC. Para nag-blink na, parang emergency, parang ganon. So, pag okay yung rotation, naka-open lang siyang ganyan. Diba? Mabilis ang ikot eh. So, hindi mo na ma-distinguish ito. Diba? So, DC na. So, yan yung tinatawag natin velocity sensor. Okay? Questions? Okay, next. Isa sa mga velocity sensor natin ay yung tachometer bridge. Okay, so check natin kung ano ba yung tachometer bridge na yan. Positive, negative, sub T. So nandito yung positive, negative E1. So, you have a generator. Meron siyang rotation. Ito. Okay? So, the rotation, the speed, N1, okay, is directly proportional to the voltage. Diba? Alam natin ganyan. Kapag mabilis na yung rotation ng generator mo, mas mataas yung voltage na pinoproduce. Diba? So, yung N1 is equal to K E sub 1. Proportionality sign, papalitan mo ng equal sign, maglalagay ka ng constant. Diba? Ganun palagi ang procedure dyan. Kasi hindi mo to magagawa ng computation. Kailangan i-derive mo. Papalitan mo ng equal sign, pero maglalagay ka ng constant.
Yung constant na yan, ano yung constant dyan? Ano yung constant? Ano? PPMZ all over 68. Diba? Tama ba? O, dasal ang constant. Ito, constant dyan. Ito, at saka yun. Diba? Okay. So, since same sila ng material, diba? Ang sabi ko nga last time, kapag i-connect mo yung dalawang generator, so same dapat sila ng material, tama ba? Same sila ng composition. Kung simplex din yung isa. Kung lump din. Okay, so therefore, yung constant yan ay constant din ng ito, di ba? So, kung K1 yan, K1 is equal to K2. So, N1 over E1 is equal to N2 over E sub 2. Diba? Kasi ang K, that is N over E. Okay? Oh. So, cross multiply. So, you have N1, E2, that is N2, E1. So, ito ngayon yung relationship na kukunin natin to determine nga kung isa sa kanila ay humihina na yung rotation. O, di mag-loop tayo. So, you have E1 minus E2 plus E sub T is equal to 0. So, E sub T is equal to E sub 2 minus E sub 1. Okay, so, kapag humina ang rotation nito, bababa ang value ng E sub 1, bababa yung E sub 1, so mas mataas ngayon E sub 2 positive, lalabas. Tama? Kapag ito naman yung humihina, so bababa yung value ng E sub 2, naka-maintain yung E sub 1, so negative voltage naman yung lalabas. Nakuha ba? Okay, so this one is a tachometer bridge. So kailangan i-maintain na same rotation para ito ay mag-zero. Kasi kung same rotation yan, same voltage, 0. So hindi siya maglalabas ng signal. Signal na lumalabas dyan, blinking, sound, etc. No? Okay, ayan. So that is tachometer bridge. Nakakasunod pa ba tayo? Sabihin nyo kung hindi na nakakasunod. Oh, bakit? Birthday dito. Okay, next. So, yan, example ng tachometer bridge. Minimeasure niya yung hindi siya tachometer bridge, tachometer. So, yun ang nag-measure ng speed. So, yan ay nakakonect yan sa generator, lumalabas yung gumagalaw yan, di ba? Pero meron tayong tinatawag ng tachometer, yung parang hihilawan mo lang na ganyan. Meron yun eh. O, speedometer sa sasakyan yun eh. Tachometer. Sabi ni Gab, sir. Sa ganyan. Yun. Revolution per minute. So yung iba, meron siyang parang flashlight, pero tachometer bridge yun. So umiikot yung generator, yung armature, ipa-flashlight na lang ganyan, may lalabas. Iilawan, hindi pa-flashlight ha. Iilawan ng ganyan, may lalabas doon na yung mismong kung ilan yun. Accurate yun, sir. Ha? Eh may nakalagay naman doon, positive, negative 3%, mga ganun. Okay? Lahat naman ng mga meters may ganon. Diba? Positive, negative 1% error. Okay? Okay, so